Mga opisyal ng pamahalaan kontra sa mungkahi ni dating Pangulong Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Hindi pabor ang ilang opisyal ng pamahalaan sa mungkahi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Matatandaan kamakailan lang, inilatag ni dating Pangulong Duterte ang ideya ng Mindanao Secession. Tumutukoy ang secession sa desisyon ng isang estado na humiwalay sa pamahalaan. Ano nga ba ang masasabi ng mga opisyal ng pamahalaan sa mungkahing ito ni dating Pangulong Duterte? Alamin natin. Suportado ng pamahalaan ng Bangsamoro si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang kampanya nitong Bagong Pilipinas na naglalayong isulong ang pagkakaisa sa bansa. Ayon kay Chief Minister Ahod Ibrahim, dapat protektahan ang peace processes at patuloy na suportahan ng administrasyon ni Pangulong Marcos kasabay sa pagsusulong ng peace at civility sa bansa. Sa isang mensahe, sinabi ng opisyal ng Bangsamoro Transition Authority na si Attorney Suharto Ambolodto na naniniwala siyang posibleng makamit ang kapayapaan at kasaganaan sa ilalim ng bagong Pilipinas sa pamamagitan ng pagkakaisa at katatagan. Sa Senado naman, sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na ang pinakahuling kailangan ng bansa ay hatiin ito. Anya, dapat mas pagtuunan ng pansin ang kapakanan ng publiko. Tutul din si Senate Minority Leader Coco Pimentel sa apilan na paghiwalayin ang anumang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas, maging ang national security officials kontra sa minungkahi ng dating Pangulo. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr., mandato ng Department of National Defense na tiyakin ang seguridad ng soberanya ng bansa at ang integridad ng pambansang teritoryo na naayon sa konstitusyon. Anya, mahigpit itong ipatutupad ng ahensya. Hindi naman magdadalawang isip ang pamahalaan na gamitin ang otoridad nito upang pigilan ang anumang pagtatangkang paghiwalayin ang Republika, ayon kay National Security Advisor Eduardo Año. Para kay Pangulong Marcos, walang puwang ang paninira at paghahatakan pababa sa bagong Pilipinas dahil mas kailangan unahin ang bansa. Kaya naman, sa halip na ang pagkakawatak-watak, pagkakaisa ang patuloy na isinusulong ng Pangulo. Ikaw, ano ang opinyon mo tungkol sa mungkahing ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? DWIZ Research Report. Report.